Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. At dito tayo kay Ate Marites Delphine. Ate Marites, good evening. Hello, good evening po. Rojando, may dalawa akong katanungan. Tanong, okay. Opo. Yung katanungan, halimbawa po, marami siguro makarelate nito, no? Sa isang taon, umuwi ako ng Masbate. Yung bahay ko, kubo lang yun. Nasirado ko naman lahat. Nung bumalik ako, medyo nag-init talaga yung ulo ko kasi yung mga gamit ko, nasa kapitbahay na. Tulad ng kaldero, plato, balde, halos lahat na po yata naghahanap ako. Nagingay muna ako kasi masama yung loob ko eh. Gusto ko magsaing. Nahanap ko yung kaldero ko, wala na. Yung natira, malaki. Dalawa lang kami ni Bliss. Sa malaking kaldero. Alala ko pala, nagdadasal pala ako. Ibig sabihin, nasa ministry pala ako at saka supporter ako ng phone. So, kinalma ko, pilit ko, pinakalma yung sarili ko. Sa isip ko, sabi ko, sige, bigay ko na lang yun. Tapos nung makita ko na yung mga gamit ko, nasa mga kapitbahay ko na, parang masakit na sa dibdib. Ulit, sasabihin ko naman sa sarili ko, sige, bigay ko na kasi ayoko silang magkasala. Ang tanong ko po, kapag ba binigay ko na gano'n na lang, hindi na po ba sila magkakasala? Sino hindi makakasala? Yung ano? Yung ibang tao? Opo, yung mga kumukuha sa gamit ko kasi nakikita ko na sa kapitbahay ko, kaldero, plato, balde, Ba't kung ano-ano kinuha, yung te? ewan ko ba, siguro, mga mag-anak ko rin naman po. Pero kung hindi naman nagpaalam, tapos nahiya naman akong bawiin. Pero yung isa, hinatid yung planggana ko, kasi yung planggana ko aluminum, ginagawaan ko yun ng tinapay. Hindi mo na pwedeng magamit kasi ano, baboy, ginawang katakainan ng baboy, ipanghulma ko yun sa bread. Masakit talaga po yung loob ko, pero sabi ko na lang, sige sa iyo na lang po yan. Tapos yung iba kong gamit, pati mga kutsara, tinidor, Ba't wala napunta na. sa kanila? Pinasok nila yung bahay mo? Upo kasi wala naman siyang ganong lock. Ano lang, yung lock lang. Kasi umaasa naman ako lahat sila, kamag-anak ko naman. Uy. Yun bro. So Kuwi-kuwi nagkakasala ko ba bro na. sila kahit pumayag ka na? Bibigay ko na lang po para hindi na sila magkasala. Pwede po ba yun? Brother Angel Santos, pakisagot. Magandang hapon mga kapuntos, at sa pagkakataon na ito, meron pa tayong ibang tatalakayin. Ito ay isang tanong na ibinato doon sa Punto por Punto, Worldwide Catholic Bible Study, kung saan yung nagtatanong biktima ng kanyang mga sariling kamag-anak na yung kanyang mga gamit sa bahay para bang kinukupit, no? Para bang hinihiram, yung tipong manghihiram lang pero walang ganang magsuli ng bagay. Yung parang hiram dala hingi. Oh, yun. So, ang sa kanya, pag nakikita niya yung gamit niya, ginagamit ng iba na hindi naman nagpaalam, syempre sa side niya, masakit yun kasi hindi nagpaalam eh. Hindi man niya, kung ako pa, sabihin ko talaga, hindi ko yan binili para gamitin mo. Di ba? Kung ano yun eh, kasi hindi nagpaalam, lalo na kung hindi nagpaalam. Eto ngayon,
Itong mga kamag-anak niya para bang inaabuso ang kanyang kabutihan, inaabuso. So kahit masakit sa kanyang loob, pinapatawad niya. Ang tanong niya ngayon, kung pinatawad na niya yung nangungupit sa bahay niya, nangihiram kasi kupit na rin tawag doon eh. Nangihiram, ayun naman wala naman sa isip ang magsoli. Hiram na nanghiram. Kung pinatawad ba niya magkakasala pa rin ba yung kumukuha? Kasi mukhang pinatawad na lang ganun ba? Oh. So mahirap ang tanong na ito. Pero pakinggan natin kung paano ito sasagutin ni Brother Angel Santos. Narito. Dapat sis, sinabihan mo pa rin dahil tandaan po natin, no? Hindi lahat ng tama sa tao tama rin sa Diyos. So hindi pwedeng pabayaan natin ang mga tao sa mga ginagawa nilang kasalanan. So ang dapat doon kagaya na ng ebanghelyo natin, no? Parehong-pareho. Basahin nga po natin 18:15, bro Jando. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo ang inyong pagsasamahan bilang magkakapatid. So napakalinaw po 'yun, no? Ang ating Panginoon ay galing sa bibig niya, no? Utos 'yan na sa mga nakikinig ngayon, no? Kung nagkasala sa kapatid mo, puntahan mo siya, ikaw pinuntahan mo naman, no? Pero kausapin mo na sarilinan para nga hindi nga masyadong maano 'yung sa ibang tao 'yon, no? Kaya nga sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. So kailangan po pa rin so hindi pwede yung sabi ko nga kanina, hindi pwede yung malay ko at pakiko, yung ma at pa, yung mga gano'n, no? Bahala sila magkasala, mali rin yun. Sin of omission yun sa kasalanan ng pagkukulang, mortal sin pa rin yun. Kasi pag pinabayaan mo siya sa ginagawa niya kapatid, ang iisipin nun, okay lang pala. So pwede niyang gawin yun sa iba uli. So ang nangyayari, hindi mo siya tinuruan ng tama, hindi mo siya pinagsabihan ng tama. So kailangan ituwid pa rin yun. Ako pagka gano'n, sasabihan ko siya, pero sige, sa susunod, huwag mo na ulitin. Dapat ganun. So, susunod, pag hindi sa'yo, lagi ko sinasabi sa mga tao, pag hindi sa'yo, kahit ano man yan. Sabi nga nung isang mangangaral dati, kung magnanakaw ka ng milyon at ang magnanakaw ng piso, ay magnanakaw pa rin. So, in other words, kung ano man na kahit ano man yan ang ninakaw niya kapatid, sabihan mo. Sabi nga sa 4:17 ng Santiago, bro Jando, para maliwanag sa mga nakikinig. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkasala. So ang yung kabutihan doon, sabihan sila. Ito mali ito ha. Kasi ang nangyayari nga sa mga tao, no, ano ba ng kwenta nung okay yung pagsasama nyo na, ayaw mo lang ng away, pero hindi mo siya sinabihan. Sabi nga ni Father kanina doon sa homily, wala nga naging diskusyon, wala nga naging hindi mo pinangaralan, pero sabi nga ni wala naman siya natutuhan tama, hindi naman siya nagbago, hindi niya nalaman na pwedeng pag nasana yun, kay impyerno niya yun, yung kaluluwa, ang kaligtasan niya nakasalalay doon. So ang sinasabi sa atin, no, kung sinasabing nagkasala ka ba, kung hindi mo siya sinabihan ng tama, nang yung mga sinabi niyang ginawa niya ay puro mali, na dapat kinorek mo siya, nagkasala ka doon. Yung bigla mo niya pinabayaan mo na lang siya magnakaw at pinabayaan mo na lang, sige sa'yo na yan. Pero kailangan, yun nga, may pananagutan tayo sa isa't isa kapatid. So magiging sin of omission yan, kailangan sinabihan mo pa rin. Ate, sa susunod magpaalam ka. Sa susunod, wag kayong kukuhang hindi sa inyo kahit ano lang, kahit ano yan. Ipaalam mo kung gusto, kung okay lang sa akin, kung okay sa may-ari, okay yan. Pero pag hindi mo pinaalam, pag nanakaw pa rin yung kapatid, so dapat sabihan na natin yung mga tao. Ayan ang sabi ng ebanghelyo natin ngayon. Kausapin mo tungkol dun Yes, sa bro. kamalian ha. Yung word dun sa kamalian niya. Yun ang pinaka keyword dun.
Bro, hindi ko po alam kung sino sa kanila kasi nung tinanong ko, iwan-iwan. Tapos may nagsauli, hindi daw niya alam kung paano daw nakarating yung gamit ko sa kanila. Tapos yung iba naman, pinangmamarkahan na ng pangalan nila. Eh syempre po, ako yung bumili at saka dito ko yung sa Maynila binili. Minsan nga nakita ko pa yung yung tatak pa ng pambili ko nandun pa, hindi pa siya natanggal. Tapos sa isip ko, sino ang kakausapin ko? Walang may umamin paano nakarating sa kanila. Pero nakita ko po talaga yung mga gamit ko kung kani-kanino na lang napunta. Tapos yung nga, hindi ko na makita talaga yung iba. Tapos nasasakit ako sa part na yon kasi parang 2 beses na akong nauwi doon. Yung mga gamit ko, laging nawawala. Tapos makikita ko na lang sa iba nilagyan na ng marka. Minsan tinatanong ko, saan nyo ito nabili? Tapos aywan, hindi alam. Tapos pag tiningnan ko may mga marka na po, nahiya na po akong bawiin at saka na totoo yung sinabi niyo po. Minsan natatakot ako kasi ayoko ng away. Yun po. Yun, at least kinausap mo naman pala kung saan galing yan na ayaw nilang aminin. So, yun, medyo problema na nila yon, no? Pero kung medyo sabi niya hindi alam, kasi sabihin mo, pwede na sabihin na wawala po kasing gamit ko, no? Sana kung sino man kumuha nun, okay lang naman sa akin. Pero sana sa susunod, wag kukunin ng hindi sa atin kasi kasalanan sa Diyos yan. So, lahat po tayo medyo pagdating sa ganyan, medyo mahirap yung sitwasyon na talagang, lalo na kung kamag-anak mo, sabihan mo na alam mo siyang may gano'n na ugali, no? Pero doon pa rin tayo sa basic teachings ng ating Panginoon Jesus. Dapat yung akala ng iba, pwede yung pakialam ko dyan, malay ko dyan, o ano ko dyan. Hindi po. So basic teachings, kailangan po sabihan natin daw tungkol sa kamalian nila. No? Para ma-avoid yung sin of omission na tinatawag, kasalanan ng pagkukulang. Doon lang po tayo mag-stay, kapatid. Okay, salamat Bro Angel. Salamat May po. pangalawa akong katanungan po para sa kay Bro Wendell kung pwede po siyang sumagot. Um, Ako'y inimbitahan doon sa kapatid ko na kagawad kasi yon. Dala-dala ko yung na-share ko yung kay Father Darwin homily about sa mga albularyo. Kasi yung lugar nga po na yon, maraming albularyo. Isa na doon yung asawa ng kapatid. Ang ginawa ko po muna, nagdasal kami ng prayer protection, then nag-rosary kami. Tapos, cleansing prayer. Tapos in-invite ako doon sa kapitbahay nila na may sakit, kumbaga nakaratay talaga. Pero hindi po ako masyadong nag-advise kasi meron siyang meron siyang habak tapos ginagamot siya ng albularyo. Tapos sinabi ko sa kanya naku, narinig mo naman siguro yung i-share ko bago lang, sabi ko about sa albularyo. Sabi ko, bibigyan kita ng rosary, sabi ko. Pero yung rosary na to, sabi ko, gagamitin mo lang to kung halimbawa, tanggalin mo na yung habak at saka magpatigil ka na ng magpapagamot sa kanya. Kasi nung magpatingin sa doktor, hindi naman din malaman yung normal naman, hindi naman high blood, tapos laging masakit ang ulo, panay ang suka. Parang na siyang nakahiga na lang, tatlong buwan na siyang nakahiga lang sa higaan. Tapos halos hindi siya makatayo. Di ngayon, kami, dalawa kami noon ng asawa ng kapatid. Nung pinagsabihan ko siya nung ganong advice, konti lang po. Parang may naramdaman ako na kakaiba. So ang ginawa ko, nag-cleansing prayer na kami para makaalis. Habang dinasal namin yung cleansing prayer, akala ko ako lang yung nakaramdam. Hindi ko siya maipaliwanag kung pero para akong tinutusok ng, pero wala naman ako nakita.
Tapos ang ginawa tong kasama ko, yung asawa ng kapatid ko, pati siya natakot. Dali-dali na kaming umalis tapos nag-sell kami ng holy oil. Ang tanong ko po, nag-renounce na po kasi ako last year. Grabe yung pinagdaanan ko sa pag-renounce. Ay, yung bang nararamdaman namin or kahit sa ako na lang po, yung nararamdaman ko na nag-cleansing prayer kami na mayroong kakaiba na parang pakiramdam ko yung balahibo ko lahat tumayo tapos para akong nakaramdam ng tinutusok ng karayom. Iyon ba'y open pa ba yung psychic ability ko or dahil lang po dahil nagki-cleansing prayer po kami. Hindi ko po kasi maintindihan yung nararamdaman ko po na yon at tinanong ko nga din po yung tama ko na asawa ng kapatid ko na bigla daw siya nakaramdam ng takot. Lahat kami, mabilis kaming tumayo at humakbang pauwi doon sa bahay nila. Yun po ang katanungan ko. Brother Wendell? Okay, yun po'y palatandaan na natili pang open ang psychic ability mo, kapatid. At ang psychic ability pwedeng masarado, pero pwede siyang muling mabuksan kung makalapit sa mga okultismo. Tulad sa ganyan na may mga anting-anting o sa lugar na infested. So kung may maramdaman, ibig sabihin na may palatandaan na nanatiling bukas pa. Pero by level kasi yung psychic ability, level 1 parang may naramdaman. Level 2 na nakita na, may nakita na. Level 3, maliban nga may nakita, makausap na. So, yun po kapatid, ang psychic abilities. Bro, anong gagawin ko? Magre-renounce pa ulit ako? Mas mabuti na paulit-ulit ang renouncement sa mga occult practices at huwag kalimutan na huwag lalapit o hihipo sa mga occult paraphernalias dahil pwede yang muling mabuksan. Pero bro, hindi ko naman po siya hinawakan nung time na yon. Pero Pumasok lang kami sa bahay nakapasok nila. ka Yes sa po. lugar na pwedeng infested ang area because of the occult paraphernalias and occult practices. Okay, okay. So magre-renounce po ako ulit? Pwede rin. Okay. Sige bro, yan lang pong katanungan ko. Maraming pong salamat. Hindi kasi meron akong yung bahay ko dati. Yung bahay ko. Napabilisan ko na sa pari yun. Tapos may dumalaw na manghula. Nilagyan ng picture-picture sa mga pintuan. Ano ba yon? May ano pa dapat kong gawin doon? Okay, Brother Wendell, ano daw kailangan niyang gawin doon? Una, dapat ikumpisal mo na maliban na napabless na kayo, na walang bisa ang blessing ng Brother pare. Wendell? Okay, sandali Okay, eto, kumusta Brother Jando? Kumusta signal ko? Yun lang ha. Mukhang... Naririnig ka po, Brother Wendell. Baka si Ano? Brother Jando. Di mo ako narinig, Brother Jando? Go ahead, Brother Wendell. Okay. Okay, narinig mo na ako? Parang wala yata Naririnig mo na, bro? Wala pa. Sige, go. Go ahead, Brother Wendell. Okay. Bro, naririnig namin si Bro Wendell. Ikaw hindi mo naririnig, Bro Jando. Hindi nyo siya naririnig? Hindi, naririnig Wala namin pa, si Bro walang Wendell. sound sa Kayong akin. dalawa, hindi nyo naririnig. Wait lang ha. Gawan ko muna to ng paraan. Okay, so Okay. wait lang. So, anong nangyari ngayon?
Wait lang Oh, ha, ito. gawan ko ng paraan Wala to. pa? Speakers, Hmm. select a speaker. Kung nag-publish siya sa pare, yun ay tama na gawain na i-publish ang bahay. Pero nawalang epekto yung blessing ng pare dahil Wendell. sa syncretism. Yes. Hindi ka narinig yata rin nung tumatawag eh. Di. Ako, Naririnig naririnig ko na. daw siya. Oh. Narinig Naririnig ka ba? Okay. Ako po, medyo Ito. mahina lang konti. Ito, kapatid, no? Nag-publish kayo sa bahay, yun ang tama. Oo. Pero nang Mhm. nagkuha kayo ng manghuhula, napawalang bisa yung blessing ng pare. At kinoconsecrate ninyo ang inyong bahay sa mga fallen angels, mga demonyo, dahil manghuhula ang kinuha ninyo. So ano ang gawin? Mhm. Una, mag-general confession kayo. Lahat ng Oo. mga inilagay ng manghuhula sa bahay ninyo, i-surrender nyo. Kumpisal talaga, renouncement. At muli ninyong ipublish yung bahay ninyo at kung merong exorcist sa inyong diocese, exorcist ang gagawa dahil hindi lang yan basta-bastang makuha sa blessing. May Mhm. consecration kasing naganap. Dapat Oo. i-break muna ng exorcist o parish priest ang consecration sa bahay ninyo, pagkatapos i-break, deliverance ang bahay, saka ang blessing. Kaya lang po nawala na yung picture. Sige, go ahead bro. Go ahead, naririnig ka bro. Go ahead lang. Hello po? Hello, hello. Hello, naririnig ka bro. Go ahead lang. Kaya lang, di ko narinig si Sige na, yung kanyang sagot yung kanyang sinabi kayo narinig mo yun. Sinabi niya kanina. Apo. Oh, sige, go ahead. Yung mga picture wala na. Okay na po. Sige, go ahead lang, go ahead lang. Lalabas siya pag napakita sa Brother Wendell. Go ahead lang. Sige. Tapos, may isa pa akong katanungan. Ano yun? Nung sa simbahan, may nanggugulo sa akin sa pagdasal. No, may nanggugulo sa iyo sa? Pagdadasal. Sige, go ahead. May sumisit. Pero wala naman tao. So, ang tanong mo, Ano ba ibig sabihin nun? Pinamayan ako ng mabango. naamoy ka rin mabango. Oo. Brother Wendell, ano daw yung Brother Wendell? May naamoy siyang mabango. Well, palatandaan na yan, Brother Jando, na open talaga ang psychic ability niya. So, ibig sabihin, posibleng malalim na ang ugnayan nila sa okultismo, hindi lang yun sa pagkuha sa tinatawag na manghuhula, baka mula pa sa bata ay nagpunta na sila sa albularyo, mangtatawas, nagpagamot, o may mga ninuno silang mga manggagamot. Dahil open yun ang sign na open ang kanyang psychic ability. Mhm. Hmm. Bro, kaya nga nagpaano siya ng manghuhula. Ibig sabihin, kilala niya yung manghuhula. Ibig sabihin, close sila. Paano nakapasok doon at naglagay ng picture? So, tanda Hindi yun po. na may ano siya, may connection siya sa manghuhula at Hindi. occultism yun, bro. Ang nangyari ho kasi, may kapatid ako, di ba labot sa bahay. Sige, go ahead. Yun lang, dinala nila sa bahay na pakinig sa akin. Tapos, Yun lang ho. mayroon kang kapatid, dinala nila sa bahay? Yung mga hula, sinuna. Yung mga hula, dinala ng kapatid mo sa bahay. Yun. Meron, yung kapatid daw niya, Brother Angel, nagdala daw ng manghuhula sa bahay. Yung kapatid daw niya. Hindi daw Pero siya. hindi niyo kilala yung manghuhula, kapatid? Hindi mo kilala ang manghuhula? That
kilala. alam ko lang yung pangalan, pero hindi ko talaga siya kilala. Itanong mo sa kapatid mo. Sige. Pero matagal na ho yun eh. Matagal na. Baka kilala niya pa rin yun. Sige po. Okay na ba yun, bro? Okay na po. Okay na po, bro. Wando. Sige, thank you, bro. Okay, salamat. Okay. Wala ba tayong blessing ngayon? Ha? Walang Meron. blessing? Meron, abangan mo lang sa YouTube. Meron, sabi ni Joseph, tatawag si Padre anytime, papasok siya. Sige po. Sige. Okay, thank you sa iyo, brother, ano? Hello bro. Bro, Yes, good evening po. At isang kahilingan, pwede po yun. Ano pong mais natin bro? Mag-testimony o magtatanong po? pwede magtanong Go ahead po. Ano po yung katanungan? para kay Brother Wendell po sana kung okay lang. Sige po, go ahead po. Nandito po si Brother Windel Talibong. Kapag sa tuwing nagdarasal ako, nakapikit yung mata ko, laging may pumapasok sa isip ko na anong mga itsura ng mga demonyo ba, yung mga marang may sungay. Tanong ko, matatawag ba yun na demonic harassment? Brother Windel? Yes, pinakamahirap na talaga kapatid yung panalangin. Dahil ang panalangin, yung prayer, lifting up our mind and heart to the Lord. Magsimula tayo ng panalangin, dami talaga, mag-operate din ng demonyo sa ating isipan. Daming papasok. Kaya yung mga santo nagsabi, para bang isang lampara na sinindihan, kailangan umano na hindi yan maihip ng hangin at mapalong. Ganon din ang panalangin natin. So, kaya alam ng demonyo kung gaano ka-powerful ang prayer, yun din, magsimula siya na mag-operate sa pamamagitan ng isipan natin. Kaya sabi ni Saint Padre Pio, sa tuwing mananalangin tayo at malakas ang atake ng mga kalaban nating spiritual, so hingi tayo ng tulong umano sa guardian angel natin. Yun lang, hindi na, wala na ibang gagawin, yun lang. Hindi ba pag sasabihin ko na sa pare, kumpisal ako ulit? Well, dapat din i-diagnose kung bakit ganyan na level ang attack sa iyo pag manalangin ka. Wala bang bahagi sa buhay mo na buksan? Halimbawa, wala bang pagkakataon na lumalapit kayo sa albularyo noon pa man? Nagpagamot? Noon yung papa ko, pero na-confess ko na eh. So, yung papa mo ay albularyo? Hindi, nagpapagamot kami. Yung papa So, ko nagpapagamot, tapos sinasamahan ko. no. At wala bang pagkakataon na noon nagpahula kayo? Meron din, pero tapos na-confess ko na rin. Nasabi ko na sa pare. Wala bang pagkakataon na pag tuwing birthday, nilagyan ng dugo ang noo niyo? Yan, hindi ko na-confess yun. Yung bata ko, nilalagyan ng dugo yung noo ko. So may consecration na kayo sa pamamagitan ng paglagay ng noo, ng dugo sa noo ninyo. Consecration yan. Sabi ng mga dalubhasang exorcist, ang paglagay ng dugo sa noo ay pag-consecrate sa sarili sa mga fallen angels.
yun ay tinatawag na consecration talaga. Siguro mag-umpisa na lang siguro ako ulit. Tingnan din ay yung mga superstitious beliefs, no? Kung ano pa yung mga superstitious. Wala ba kayong tabi-tabi po? O, mga pampaswerte, yung mga anting-anting noon. O, so, dapat i-evaluate din. O mga lana galing sa albularyo, mga habak, o dapat din i-evaluate. Sige, nasabi ko na yun lahat sa pare. Salamat, Brother Wendell. Punta lang ako umpisa lang ako ulit. Taga saan kayo na diocese? Dito ako sa Cebu. Cebu. Oh. Daming mga exorcist dyan sa Cebu. Doon ako nagsiserve sa Secret Mary's Little Children. Kay Monsignor Fred Krekenbeck. Diba, salamat. May isa pang katanungan para kay Brother Angel po sana kung ilang. Go ahead po. Brother Angel, yung asawa ko, hindi kami kasal sa pare. Pero na-confess ko na yun sa pare. Tapos, dahil sa pagbalik loob ko sa Panginoon, nagsisimba na ako, nagkumpisa na ako, yung asawa ko, hindi na umuwi dito sa amin. Tapos, lahat ng damit niya, dahil hinatid ko sa kanila kasi hindi na siya umuwi. Kaya, tanong ko, sa paghatid ng damit ko, damit niya sa kanila, may kasala ba ako ron? Brother Angel? Kapatid, hindi pa kayo kasal, no? Live-in ba o civil? Kasal pastor. Sa mata ng Diyos, hindi pa kayo mag-asawa, kapatid. May anak ba kayo? Meron isa. Actually, sa ni-research ko sa Catholic Answers, yung mga sabi ng mga theologians, mga kaparian, yung hindi kasal sa tunay na simbahan, na Catholic Church, ang mga anak daw is they are born out of wedlock. Ibig sabihin, anak pa rin sa labas yun. So, hanggat wala kayo sa tunay na simbahan, kapatid, no? Tandaan natin, sa Biblia, ang sinugo ng Diyos magbind o magpahintulot sa lupa yung mga apostol, sila yung mga kaparian din, no? Wala namang ibang no? So, pare, na-connected sa Roman Catholic Church. Ngayon, ang dyan, iba yung sitwasyon ngayon. Hindi ko alam kung bakit na umalis siya, no? Siyempre, personal yan. Ang tinatanong mo kung kasalanan yung ibalik mo yung damit niya, ay yung gamit niya? Oo, lahat ng gamit niya, binili ko sa kanila. So parang wala na kayo, parang gano'n, o ano ba, parang wala yung dahil. Rin nung nagbigay ng video kay Brother Jando, yung okay. So dahil dun sa naririnig nyo rito, kaya nyo naisipan mo nang maghiwalay. Salamat sa gabi-gabi mong pagbabasa ng Ebanghelyo. Ikaw yung nagtulak sa akin na yung punto-programa ninyo na magkumpisal, punta sa pare. Salamat sa Diyos. Yes, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Instrumento lang po tayo, kapatid. Pero yes, yun na nga po, no? Totoo yun, napakabuti ng Diyos. Puto por puto is a gift from God, no? Talagang binigay niya to dahil walang ganito, matagal na panahon na walang ganito, na walang pag-aaral yung mga kapwa nating Katoliko, no? So ngayon, nagkakaroon sila na libre to na pag-aaral, no? Dahil mahirap nga yung busy yung mga kaparian natin, hindi sila magkapag-conduct ng katekism. But anyway, napakaganda ng ginawa mo, kapatid. At least kung nagkumpisal ka, ipapatawad ka basta talagang kailangan mo na maghiwalay. And then, siyempre, ayaw naman natin yung forever kayong ganyan. Sana, if there is a chance, no?
Actually, kung kasal kayo sa Sabi ko- pastor, ano Sinabi yung ko nga sa kapatid? pare na, nagpatulong nga ako sa pare na, pagdasal kami yung pagiging, sana ma-bless niya, kaso, umuwi na sa kanila. Sandali, hindi ko mag-gets kapatid. Kasal kayo sa pastor, tama? Oh. Okay. Ang kasal niyo sa pastor, Brad, legal yan sa gobyerno. Naka-forward na yan sa census. Ngayon, ang gagawin niyo na lang, hiwalay muna kayo and then magkano po kayo, plan sabihin niyo na kay father na magpakasal kayo, convalidation na lang yon. Pag sinabing convalidation, valid na yon sa gobyerno, i-validate na lang ng simbahan. So mas madali na yung kasal, bro. Kaya lang bakit may malaking personal ba problem? Born again kasi sila, Oh, yung iba. diyanan ko. Yung loob nila sa akin kasi nagbalik loob ako sa Panginoon. Okay. So dahil dati kayong Katolik, born again, nasama sa kanila. Ay, hindi talaga ako, nasimba ako sa kanila 3 bilis lang, tapos hindi na ako sumama. Kaya malayo yung loob sa akin. Tapos ngayon, nagbalik na ako sa simbahan na tatag natin Panginoong Jesucristo. Kaya yung asawa ko, umuwi na sa kanila. Because of the relihiyon na bumalik ka sa Roman Catholic Church. Opo. Nakakalungkot niya naman yan, no? Dahil dun sa mas pinili niya yung maling relihiyon, no? Nako. Okay, so anyway, nako, mahirapan ka dyan. Mahirapan nating iayusin yan unless kailangan maibalik mo talaga siya. But sabihin mo na lang, there's may good news naman tayo dito, kapatid, no? Ang simbahan, pag mga ganyan sitwasyon, ewan ko lang kung ano ba, gaano kalalim ang problema, no? Hindi problema yan dahil may mixed marriage ang Catholic Church. Mga nasabi ko na yun sa pare. Sabi niya, pwede. pare, kapag nadala ko yung asawa ko, mapabutisma ng Katoliko, tulungan niya ako magdasal, tapos i-bless niya kami. Yes, hindi. Kahit hindi mo na siya ma-convert ng Catholic, bro. Ito kahit hindi siya, nasa Code of Canon Law yun, i-check ko later kung saan mababasa yon, ibigay mo kay father, may mixed marriage, kahit ibang relihiyon siya, kapatid. Kung ikaw ay Katoliko, siya ay born again, pwede kayong ikasal ng pwede kayong ikasal sa Catholic Church. Yes, pwede yun. Sabihin mo rin. Kasi, yun nga yung problema ko, kasi nahihirapan ako magpaliwanag sa kanya kasi ayaw niyang maniwala na na may simbahan talaga na talagang Panginoon, tapos ayaw niyang sumama sa akin kasi kapag sumama daw niya sa simbahan natin, nagkakasala daw sila. Medyo hindi ganun kadaling ang ma-convert ang mga ganyan, lalo na sagana sa Bible study yan na mali-maling interpretasyon. Di ba? So, sagana yan eh. Kay brother dyan, yung sa pastor nila na mali-mali lahat ng sinasabi sa live. Walang authority, walang proper theology, kaya hindi proper ang interpretation yan. Puro nagbasa, nag-ano na sarili nila, unawa. But anyway, yung sinabi niyo, for now, let's pray, no? Sana po pray natin lahat si brother na sana maliwanagan yung sister wife mo, girlfriend mo lang so far, no? Hindi pa siya tunay na asawa dahil wala pa kayo sa tunay na simbahan. Sana sa dalawang bagay, no? Na sana mabuksan ang isipan niya, no? Na pwede naman kayo magpakasal sa Catholic Church bilang mixed marriage. Kahit ibang sekta siya, pwedeng mixed marriage. Ngayon, pangalawa is sana mapaliwanagan mo siya uli kung sakali, although mahirapan ka na ngayon, pero try mo rin ito kung bakit Catholic Church ang tunay na church. Baka sakali, iparinig mo sa kayong punto por punto tungkol sa katotohanan ng church. At saka ibigay mo rin yung founder kung paano, gawan mo ng paraan. Sa pakikinig mo ngayon, mag-isip ka ng paraan. Marami kang pwedeng idahilan dyan. Founder, sino ba ka mo? Mag-usap kung kaya nyo pang mag-usap, no?
founder, authority, sino ba talaga? I-search mo sa internet, sino ba ang founder ng Roman Catholic Church. And punto por punto, that's it. Pero yung sinabi mo nagkakasala ka bang binigay mo yung gamit mo? Hindi, kasi hindi pa kayo kasal sa mata ng Diyos, kapatid. Maganda mo Salamat. na ganyan. Ganyan muna ang ginawa mo, mas maganda yan sa simbahan dahil ang tunay na kasal po ay sakramento. Ang pastor, hindi sakramento yan dahil una-una, hindi naman sila ordained priest. Okay? So, ang sakramento galing sa mga ordained priest, galing sa Diyos, galing sa lingkod ng Diyos, at siyempre, dapat ikakasal ka sa simbahan ng Diyos. No? So, yun po, wala po problema doon, kapatid. Mas maganda yan, pigil-pigil muna at try your best. Ipanalangin natin at ipanalangin mo na sana maliwanagan siya at ma-resolve ang lahat, kapatid, sa awa at tulong ng Diyos. Maraming salamat. Wag kang umiyak, bro. Okay lang yan, talagang gano'n. At gano'n talagang pagsunod sa Diyos. Sabi nga, if you want to follow me, deny yourself. No? At talagang sabi nga rin ni Jesus, no, kung sino man ang sumunod sa dapat, sabi niya, kalimutan ng lahat. Talagang marami tayong makakaano dito, even asawa, pamilya. Sabi niya, kung sino man magmahal ng higit sa akin, hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. So kahit asawa, ganun talaga, kahit asawa, nakakalungkot man, kahit pamilya, anak, magulang, dapat talaga gawin natin pa rin number one si Lord. Kahit magalit na sila, dapat na kay Lord lagi tayo, nasa tamang iglesia, kapatid. Okay lang yon. Importante, si Lord natutuwa sa'yo. Amen? Amen. Salamat. Naiyak si Okay na bro. po ba, Brother Jmar? Maraming salamat sa inyo at sa punto po punto. God bless.